This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Scripsilog. Patiin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences. Yes, maraming salamat. Hello, good morning. Kamusta, Glenn? Kamusta, Gits? Okay naman. Ito medyo inuubo ako. Ikaw, kamusta? Ay, bakit? Anong meron? May sakit? Ganun. Tulog kasi akong walang damit. Wow! Joke Yeah. lang. Ano ba ang ginagawa natin sa ating Cripsilog episode? Tayo ay nagdi-discuss ng mga... Sinabi naman natin yon, horror, true crime. Okay! Yes. Shit, ano ba yan? Kakainin Good natin morning. today. Mm. Mm. Ano Ang kakain natin topic today? natin Ay, ano? today ay mga kasambahay na pinagmalupitan Oh, ng mga no. amo nila. So medyo sensitive to. Local muna yung topic natin today. Teka lang, di yata ako Oo nakapag-silent nga. kids. Teka, Mag-silent narinig ka sa nga. Wait lang. Sandali. Ayan. Ay, before we start, gusto lang nating mag-thank you sa ating mga creepers kasi anong number na tayo? Top 13? Teka, tignan ko nga. Andali lang. Yeah, top 13 tayo. So, if you're Number from 10. TikTok, 10 na? Sorry. Okay. Mm-mm. Top 10. Sorry. Sa Spotify charts. Maraming salamat sa lahat. So, if you're from TikTok, good morning po. Welcome po sa Cripsilog. Ayun, nagdi-discuss kami ng mga kung ano-ano nung kababalaghan at true crime with twisted Pinoy humor. Ayan. Correct. Ayan. So, welcome. And dahil nga medyo sensitibo yung topic natin today, meron tayong isang pangmalakasang trigger warning. Ano Kasi yun? nga we're going to talk about abuse, iba-ibang forms of abuse. And ayun, kung meron man nakaka-trigger or ano, alam niyo na yung mga dapat nyong i-expect sa Yes. episode. Yeah. Okay, kamustahan mo na? Kamusta, Glenn? May mga napanood ka ba? Ano ba nangyari sa'yo the past week? Ano lang, wala naman, nagpahinga lang ako. Wala masyadong napanood. Napanood? Talk to me ba? Oo. Napanood mo na? Kasi may available na pa. siya digitally. Saan? Digitally. Ang ganda ng digitally. Oo. Hindi pa. Ikaw ba? Pinanood mo sa sinihan? Kasi, hindi nga eh. Walang sumama sa akin. Nag-post ako sa group natin sa Cripsilog, #Cripsifam, Facebook group. Kung sino gustong sumama, walang sumama. Ay, gusto ko may kasama. Pero yun. Masaya manood ng horror na maraming kasama. Oo nga. Kaya manonood tayo ng Saw sa 29, di ba? So, kung gusto Correct, nyo sumama, sa Trinoma yun, 11 a.m. See you there, pa there. Ayun. Ano pa ba? Ay, alam ko may mga napanood ako, pero nakalimutan ko na. Nanonood ako Heartstopper, One Piece, tapos ko na pala yung One Piece yun. Movie? Ano ba yun? Series ba yun? Yung live Oo, action series ng yung- One Piece? Oo, series. 8 episodes lang naman din. So, kayang-kaya. Ayan. Napanood? Wala na akong maalala. Okay na yan. Okay na yan. Ano na tayo? Drugsilog. Drugsilog! Okay, welcome to Drugsilog. Oh, kamusta? gusto mo ba yung mga naging winner? Sino nga ba ang winner nun? Si Kat ba? Bernie. Bernie. And top 2 sila ni Ni OV. Yeah. Magaling yung episode. It was Heartwarming. Medyo nakakaluha ng slight knowing na yung mga golden geese parang they still want to give happiness kahit ang tatanda na nila, yung ganun. So parang ayun. Tsaka alam mo yung
alam mo, they walked, so people right now can run, di ba? Alam mo, grabe yung pinagdaanan nila, di ba? So, ayan. Props po sa ating mga Golden Gays. Ayan. Sino yung favorite mong performance for the week? Ano nga bang ginawa nila? Yung Makeover. yung twinning. Twinning. Makeover. Gusto ko yung gusto ko nga yung kay Bernie. Ang ganda nung kay Bernie eh. Alam mo si Bernie, silang dalawa ni Kat parang sila yung front runner. Kung sila yung magta-top 2, wala, no questions, 'di ba? Yeah. Para magkakatotoo yung sinabi ni yung nasa verse ni Miss Jade. Parang trans ang mananalo, parang ganon yung sabi niya. Hindi nga lang siya. Hindi nga lang siya, grabe. Pwede din naman si Miss Jade. Diba? Malayo natin ma-surprise tayo ni Miss Jade this coming episode. Diba? Rooting pa rin naman for, rooting pa rin naman ako for Jade kasi, okay pa rin naman siya sa akin. Okay. Ayan, okay. Sige. Diretso na lang ba tayo? Oo, tara. Babasahin? Ano lang, happy birthday, Carl Haina. Happy birthday. Uy, happy birthday. Cripsilog ES, ito yung mga additional information or corrections tungkol do sa previous episode. Sabi ni Kay Fernandez, nakikinig siya ng slide episode 358 about sa kinain ng pating na Russian. Ito yung sa Egypt, 'di ba? Yung teenager ba yun na kinain ng pating ng tiger shark. Sabi nila, the authorities, need to kill the shark kasi alam na niya na pwedeng kainin ng tao. And any animal na pumatay ng tao ay need to be unalive. Be it bears, lions, sharks, kasi pwede lang ichuchu sa kanilang mga friends na masarap ang mga tao. Yes, it's a fact. Medyo nakakatawa. Pero, ayun, totoo. Medyo sad, no? So, parang matututunan na, they'll develop an appetite. Oo. Ayan. Thank you, Kay. Another one, hi G-Boys, I just finished listening to the Didi Blanchard episode. Then I came across a random reel. Naka-up din pala yung infamous post. Naka-up pa din pala yung infamous post sa page ni DJ Blanchard sa Facebook. Wala lang, ang dark pero interesting. Anyway, more power to you guys. Yes, andun pa din yung post. Yung, ano nga ba yung sabi niya? The bitch is dead. Ayun. Available pa din. Hindi in-unpublish ng Facebook for some reason. I don't know, as warning yata or ano. Yeah. Warning. So maraming salamat. Ito, hi G-Boys, comment na lang daw sa DM 171 regarding if yayaman kapag pumasa sa CPA board exam. 2016 board passer ako pero di naman ako yumaman. Pero marami lang perks mag-ibang bansa. Yun lang. In another time, ayoko pa na po itong ulitin. Charing. So ayun, maraming salamat. Kanino galing ito mga to? Ikaw ba nag-paste nito? Ano sabi? Ito pa. Hello po Kuya G-Boys. Kumusta kayo? I hope happy kayo. Ito po ulit si Anonymous5678 from slide 141. To answer your question, si Bestie po may crush sa akin ng LM days pero di ko siya gusto noon. Tapos nagka-crush naman ako sa kanya ng high school pero di naman niya ako gusto noon. Ay, parang ang pangit ng timing. No? So yun pong history namin. After noon, friends na lang kami. Walang possibility talaga. Kahit sa akin din, sa sobrang pagkakakilala ko sa kanya, wala nang chance. Matagal na po kaming friends, kaya parang no secrets na kami sa isa't isa. So, puno-puno po siya ng red flag. I tried to make them friends po, pero ayaw talaga ni Boyfie sa kanya dahil masyado po kaming close. Gusto ko lang po ikwento ang nangyari sa akin after I asked for advice about my problem kay Boyfie and Bestie. I was waiting for you to read my slide bago mag-decide. Sobrang tagal niya pa po wala mang nabasa. Anyway, ngayon po, gaya na sinabi niyo, wala na po akong Boyfie at Bestie. Pareho ko na atang sinang-lose. Yan. Bakit may sasabihin ka ba? Ande, ito pa, kadugtong pa niya yun. Ito. After ko isend yung slide, hindi ko na-address yung agad yung situation kasi ang dami kong ganap sa live. Na-busy ang utak ko na mag-isip about kay Bestie and Boyfie. Nalus ko po si Boyfie kasi parang nagpatong-patong na lahat ng problema namin. Naghiwalay kami. Parang napagod na po akong mag-adjust for him and I just want to choose myself. I want to focus on myself. He wanted to get back together with me pero ayaw ko po talaga. Tanggap ko na. And kay Bessie naman, hindi niya po ako pinapansin. New Year's resolution niya yata yun. This January, hindi ko na po siya nare-reply.
Hindi ko na din siya pipilitin pansinin ako, and I respect his decision to cut me off. I hope they just both find happiness, and I hope na I do well as well. Ngayon po ay na-trauma na ako sa love and relationship. So yun. Tama. Hindi ko na mabasa, ba't nagkanta loko-loko siya. Ayun. Ito, ako magtutuloy. I might never love again dahil sa takot na ma-take for granted. Ayun lang po gusto ko lang i-share. Ayan. Thank you and God bless. Thank you. Ayan, maraming salamat. Tama yan, focus ka muna sa sarili mo, lalo pat nag-aaral ka. So, tigil-tigilan mo muna yung mga boys. Yung lagi kong advice, mag-aaral ka. Grabe ka naman. Ito another one. Hi mga kuya, ako po si Kirby. Kakagising ko lang, 7 a.m. Pinlay ko yung episode 370, The Kobe Child Killer. So, yun. I'm currently listening. Ala, nausog na naman. Anong nangyari? Inuusog mo ba? Hindi. I'm currently catching up. Alam mo yung na-enter siya ng ganun. Sa podcast. Anyways, nung pinlay ko ng episode bago matulog, maayos naman nag-play. Naalimpungatan ata ako, kaya nagising ako. Kakagising ko lang. Tapos ng episode. Wala akong naalala sa buong episode kasi nakatulog ako. Ayun lang po, natawa ako kasi ang comforting ng voices nyo. Papakinggan ko ulit later. Nagtatapuan kami ni BF now kasi all day ako nakikinig sa inyo. Yun lang ulit, ni boys. Love kayo. Mua ng matunog. Ayun. Nagsiselos na si boyfriend. Baka hindi mo na kinakausap, puro ka na creep sila. Sabi naman ni J. Edo, kasi nag-share siya. Ano kung nakita mo to, alam mo yung babae na sinaksak nung nanlilimos kasi hindi binigyan ng limos. Grabe. Sinaksak sa batok and namatay yung babae. Ay, anong pinansaksak? Like barbecue stick ka na yan? Hindi. I think kutsilyo naman yata. Pero ayun, namatay siya. Grabe, hindi. Alam mo, nakakatakot. Yan din yung isa sa reason, di ba? Kung bakit parang nakakatakot sa labas, yung mga nanlilimos, yung mga nag-offer ng services, kunyari, yung maglilinis, kunyari, o magpupunas ng sapatos mo sa jeep, yung mga ganon. Kasi, alam mo yung, hindi mo napagbigyan, baka balingan ka. Tapos minsan wala kang laban, lalo kapag may mental health issues. Oo. So, mag-ingat tayo, guys. Paano yun, di ba? Oo. Maraming salamat, J.E. Sabi naman ni Lee, OMGG Boys, napakinggan niya yung episode 340, Cruel Crimes That Made Horrible Headlines. Sad to say, barangay captain namin si Kapitana sa first story. May Facebook page pa din sila and actively posting pa din. Ano nga yung nangyari? Ano nga ba yung nangyari kay Kapitana? Hindi ko maalala. Nakalimutan na natin. Tapos isa, ito sa na lang to. Next episode na lang. Sige. Okay. So, yun naman ating mga extra serving, mga nag-send ng mga additional information regarding sa mga previous episodes. Maraming salamat sa inyo. And, game? Start na po ba tayo? Yes, start na tayo. So, sabi mo nga na baka may mga bagong listeners tayo from TikTok. So, welcome. Ito na yung episode proper. 13 minutes in. Let's go straight into the episode. Ayan. So, lagi tayong nakakabalita ng mga domestic helpers na ng mga kababayan natin na minamaltrato sa ibang bansa. Pero alam mo kung ano nakakagigil? Minsan dito rin mismo sa atin, kapwa Pilipino na amo nila yung nangmamaltrato sa kanila. So, parang Pilipino ka, tapos Pilipino yung kasambahay mo, tapos ganun yung ginawa mo. So, yun mga story ang tatalakayin natin today. We have 3 stories. Like I said, magkakaroon tayo ng isang matinding trigger warning. Yung ibang mga abuses dito na dinescribe, some of them are medyo hard to believe. Pero for me, I am willing to believe yung mga biktima because time and again, nakarinig tayo ng mga ganitong storya, and it turns out, cruel people really exist. So I wouldn't put it past these people, kahit mga Pilipino tong may mga amo na to, na posible na gawa nila itong mga bagay na to. And ayan, handa na ba kayong manggigil? Game. Start na po tayo, sir. Game na. Ang first story natin ay tungkol kay Bonita Baran. Ewan ko kung familiar kayo kay Bonita. Wait lang, ang ganda ng pangalan niya. Parang alam mo yung pop star ang labanan. Bonita Baran. Baran. Medyo naging tong pangalan niya around few years back dahil nga sa tindi ng sinapit niya sa kamay ng mga amo niya. So si Bonita, galing siya sa isang baryo sa Baras, Catanduanes
pang-anim siya na anak out of 11 children ng isang gumagawa ng vinegar maker. Tapos medyo maliit lang yung income nila. So, understandably, medyo challenged sila financially. And kagaya ng maraming mga batang kagaya niya sa probinsya nila na hindi naka-receive masyado ng education, ng wala masyadong financial capabilities yung magulang, naghanap siya ng trabaho sa Manila. And she ended up as a household help, as a kasambahay. So, si Bonita, ang napuntahan niyang employer, coincidentally, ay malapit lang dun sa kanila, sa town nila. Although sa Manila siya in-employ, yung hometown nung employer is malapit lang sa kanila. Yung babae yun, yung babaeng employer. She came from the same island town as Bonita. Medyo sinwerte lang itong babaeng ito kasi nakapag-asawa siya ng medyo may kaya na Filipino-Chinese na businessman. Pero what we're saying is, she basically came from the same background as Bonita. Itong babaeng to, her name is Annalisa Katahan. Tapos yung napangasawa niyang Filipino-Chinese, si Reynaldo Marzan. Medyo familiar na ba sa'yo yung mga Marzan? Or hindi mo na maalala? Sobrang laking balita nito that time. So yun yung mag-asawang nag-employ kay Bonita. Excuse me. And noong 2007, dun siya nagsimulang magtrabaho sa kanila. February 2007, she was first employed. Pero nagsimula siyang makatanggap ng pagmamaltrato sa mag-asawa around April 2008. So, yung sinapit ni Bonita sa kamay ng mga Marzan ay napakatindi. May mga evidence, hindi natin ito gawa-gawa against the Marzans. Ano? May mga evidence na nagpapakita na yung babae, si Annalisa, ay sinampal-sampal niya, tinadyakan niya, at sinuntok niya si Bonita, inuntog yung ulo niya, at pinagbabato siya ng kung ano-ano sa mga mabibigat na bagay. At one time, tatamaan niya ng dumbbell si Bonita sa mata. Ano ba yan? Sa pagkakahagis niya. So, medyo trigger warning ito. I'm getting different information. Meron yung isa, sinabi, tinusok niya daw yung mata ni Bonita and she went blind. Meron naman yung isa, pinaso niya daw ng plancha. Kaya daw nabulag. So, hindi ko alam which one or maybe both. Baka ginawa niya both. Oh my But, God. from these injuries, Bonita eventually became blind. Dahil, tinatago nila si Bonita sa isang room kapag meron silang bisita sa bahay kasi ayaw nilang malaman na minamaltrato yung nila, yung maid nila. So, kinukulong nila siya sa isang kwarto. Alam mo, hindi ko na nakita dito sa mga nakita kong articles kung ano ba yung reason bakit nila minamaltrato si Bonita. Like, nagkakamali ba siya sa work niya? Or, hindi, I'm not saying na justification yun na saying na pag mali-mali yung trabaho, gagawin mo yan. Pero what I'm looking for is ano yung justification ng couple from their POV kung bakit nila ginagawa. Wala akong nahanap or baka I wasn't researching it masyado. Pero yun nga. So one time binato siya ng plancha and it landed on her face. Minsan sa tenga naman niya yung tinatamaan, and one time din sa bibig naman siya tinamaan at natanggal yung mga ngipin. Ganong kalakas. Pinaso siya ng plancha. Hinampas siya sa ulo ng figurine at ginunting yung mukha niya. Ginamitan siya ng gunting sa mukha. Siguro yung baka pang-slash? Ganon? In-slash siguro yung face niya. And ito pa, di ba, kinukulong nila siya and they were also depriving her of food. Minsan pinakain daw nila siya ng patay na ipis. Shit. Ano ba yun? Nililito I had to take a break kasi parang grabe nalulula ako sa mga ginawa nila sa kanya. And if you search for her picture, which is hindi ko na lang na-present dito, no? Pero kung hanapin mo picture ni Bonita, nakakaawa Gusto mo talaga. bang pakita natin?
Baka Or kasi passive? Okay. sensitive or baka nagmo-move on na siya, yung mga ganun. Ewan Okay. ko. What do you think? Hindi, sige. Pero ayun nga, yung kumbaga ginawa siyang punching bag nung babae. Yung babaeng employer ang mainly nang bubugbog sa kanya, sabi. Tapos yun yung nag-uutos na gutumin siya, na ikulong siya doon sa kwarto. Grabe Sa naman. nung 21st birthday niya, kinulong siya sa bodega from 7 in the morning hanggang alas 10 ng gabi. Hindi siya pinalabas doon. Tapos hindi rin siya pinakain. Yun nga, kasi tinatago siya ng mga employers niya mula sa mga bisita. Yung first meal daw niya nung araw na yun, pinakain siya parang after 15 hours ng walang anything. Ayun. Tapos, naikwento ni Bonita na tinry niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nagsisisigaw siya, pero parang walang naririnig or walang pakialam yung mga kapitbahay. Or baka hindi lang talaga naririnig from outside. Kasi ang residence nila is sa may bandang Visayas Avenue. Doon nakatira tong mag-asawa. Malapit ba sa inyo yun? Diba Sa taga Sapang kasi Liwanag ka? Sapang Liwanag. Ano yun? Sa Mindanao Avenue ako. So parang parallel yun, kabila. Mindanao Avenue. May Luzon Para Avenue mahaba ba? Meron. May Luzon Avenue. Okay. So, asan na tayo? Ayun nga. Hindi siya makahanap ng way para makapagsumbong sa mga authorities para makahingi ng tulong or makapag-complain dun sa mag-asawa kasi nga lagi siya nilalock dun sa loob ng kwarto. Even the main house, yung pinto sa labas was also locked. Sinasabi sa mga records na every time ikukulong siya nung babae ni Annalisa dun sa isa sa mga kwarto, yung lalaki naman, yung husband, si Reynold, would also lock the main door, obviously, para hindi makatakas si Bonita at all. So that started 2008. 2009, nagmamakaawa si Bonita na pabalikin na lang siya sa pamilya niya, pero hindi siya pinayagan. Shit. Simula nun, hindi na siya ina-allow na lumabas ng bahay, and minsan kinukulong siya sa CR, sa bodega, sa kwarto, or minsan sa ilalim ng hagdan. Ayan. So, for a period of 2 years and 11 months, ganun ang sitwasyon ni Bonita dun sa bahay nung mag-asawa. Ang nangyari was, after locking her up in different rooms sa ganung katagal na duration, tapos di ba nawala na yung vision niya. So that's when the couple decided na ibalik na siya sa pamilya niya. Nung bulag na siya. I guess dahil hindi na siya makapagtrabaho, hindi niya na magawa yung mga inuutos parang sa kanya. nagiging liability na siya for them. Oo, tama. Imagine, ito ma-realize mo, this whole time na binubugbog siya at di siya pinapakain, nagsisilbi pa siya sa kanila as help. Hindi siya para bugbugin lang everyday. Ayun. So, blind and unable to work after yung years nga nung physical na violence na tinanggap niya sa kanila, she was finally allowed to go home dun sa sa isla, sa Catanduanes ba yun, sabi ko kanina? Catanduanes. So, ayun. Nung hinatid pa nila siya actually. Nung pauwi na siya, hinatid nila siya sa bus terminal. Pinagsuot nila siya ng adult diapers kasi hindi siya makapag-CR on her own. So, hinatid nila siya sa terminal at ibinilid nila siya dun sa konduktor para lang mahatid siya pauwi sa Catanduanes. Parang kumbaga din-drop off nila siya sa terminal. So, ayun. Nung nakauwi na siya sa Catanduanes nung 2012, binigyan pa nila siya ng TV pauwi sa bahay nila, parang pampalubag-loob ba yun? Ganon. Pampalubag-loob, ganon. Pero syempre nung nakita ng pamilya niya nangyari sa kanya, parang ang ayos-ayos niyang umalis sa kanila, tapos uuwi siya na ganon na yung katawan niya.
Siyempre, awang-awa yung pamilya sa kanya, gulat na gulat sa kanya. Sa nangyari sa kanya, parang ani nila yung TV, di ba? Anyway, merong isang TV reporter na nakaalam nung kwento about Bonita. At siya yung nag-break out ng story on national television. Hindi ko lang ma-search kung sino, kung kaninong initial report yun. Pero it was a TV reporter. And doon na nagsimula. So, hanggang makarating na to doon sa office ni Public Attorney Persida Acosta. Familiar naman tayo sa kanya. And itong si attorney ay sobrang na-shock sa extent ng ginawang abuso kay Bonita Baran. And ayun, nagkaroon of course ng investigation, ng trial, and before you know it, si Bonita Baran na yung naging parang face of exploited Filipino maids. Parang ganun. Kaya nga sabi ko, ang laking news ito nung time na. Hindi ko rin ito makalimutan kasi sinubaybayan ko rin ito nung time. So, si Annalisa Katahan and yung husband niya na si Reynaldo Marzan, they received a complaint filed by their previous former house helper nga na si Bonita. Dininay nung mag-asawa yung mga akusasyon sa kanila. And kinlaim nila na di nila magagawa yun sa kanya because they treated her as part of the family daw. So, hindi daw nila pwedeng gawin yun sa kanya. Sabi, inimbita yung dalawang mag-asawa sa isang Senate hearing, and doon nila sinabi na yung mga injuries daw na na-sustain ni Bonita, were self-inflicted. Oh, okay. Bakit? Oh my God. Based sa mga studies na kinonduct nila public attorney si Persida Acosta sa forensics lab, the victim acquired 200 wounds and bruises all over body. So how can you see na self-inflicted to mga to? Tapos na bulag pa yung kanyang mata. So eventually, Annalisa and Reynold Marzan were found guilty of serious illegal detention. Hindi ko alam kung bakit yun lang yung kaso sa kanila, just the serious illegal detention. Is it like a blanket na term? Na parang everything kasama else na falls yung under torture, doon. ganun, oo. Or yun lang yung Physical parang pinaka or yun ba yung magsistick, kaya yun yung kinaso. Pwede din na yun yung mataas yung chance na manalo tayo, kaya ito yung ikakaso natin. Diba? Sure, sa ating mga law creepers, especially yung mga naabutan tong story na to, mag-ias naman kayo dyan para madagdagan ng info natin. Ayun, so si Annalisa Katahan, she was sentenced with life imprisonment habang yung asawa niya ay na-sentensyahan ng pagkakakulong ng 14 years dahil sa illegal detention of Baran. At in order pa siya na bayaran si Bonita, ng $225,000 pesos as moral damages, exemplary damages, and civil indemnity. Oh, okay. Kasi kaya medyo mas mababa yung sentensya kay kasi initially he was found na guilty of just being an accomplice lang. Yung wife talaga niyang ang namumuno doon. So, the couple, after nila masentensyahan, nag-appeal sila sa Supreme Court para i-reverse yung verdict. Pero parang nainis pa ang Supreme Court sa kanila. And what happened was, instead na 14 years lang yung kay Reynold Marzan, ginawang 40. Dinagdagan pa dahil sa pag-a-appeal nila. Paano yung inis? Dahil nag-appeal? Hindi ko alam. Sabi ko lang yun, baka nainis kaya dinagdagan. Okay. That's just me. Pero bakit? Bakit dadagdagan? Parang anong reason? Pero siguro may na-unearth pa sila na bagong evidence. Pero anyway, nakasama pa sa kanya yung pag-appeal nila sa Supreme Court. So baka naisip nila na kulang pa to. Kulang pa yung 14. Dapat gawin natin 40. Nagkamali yata yung nagtatype ng rinig. Ako man parang, teka, talaga, i-appeal mo pa yung 14 mo, ninangalan na tanggap mo. Sige, teka. Gawin natin 40. So, yun.
instead na accomplice lang siya dati, naging principal na tuloy siya na dun sa serious illegal detention case. Yun. So, si Annalisa naman, hindi niya na nakompleto yung parusa sa kanya na Bakit? pagkakakulong ng habang buhay because binawian siya ng buhay sa bilangguan noong June 22, 2020 dahil sa sakit sa kidney. Ayun. So, medyo Oh my. sad. Hindi ako sad na nategi siya, kundi sad ako na hindi niya nakompleto yung niya. Yung term, yung life sentence sa kanya. After all of this, nung nakamit ni hostisya, si Bonita, the doctors had to take away yung kanang mata niya. Kasi yung mga dead tissue daw doon masakit, nagko-cause ng pain and discomfort. So, pinalitan na lang nilang implant para lang ma-maintain yung shape nung nung eyeball niya. Pero hindi na to nagfa-function. So, parang artificial eye na lang. Tapos, parang umaasa pa rin daw. As of yung last ko nabasa, parang umaasa pa rin si Bonita na sana mabalik yung vision niya kahit sinabihan na siya na medyo hindi na yun mangyayari. Parang she remains hopeful. Parang himala. And I think one silver lining sa story na to is because of how shocking it is yung nangyari kay Bonita. Merong isang senator na nag-file ng kasambahay bill or naging kasambahay law na ata ngayon. Which is aimed at improving yung buhay ng mga household help, mga kasambahay na na nagtatrabaho sa atin. So, yun. Kaya ngayon meron tayong naririnig na kasambahay law or bill dahil dito sa nangyari kay Bonita Baran. So, dito muna tayo kay Bonita before we move sa next story. Anong masasabi mo sa case niya? Hoy, alam mo ba, nabasa ko na they tried na ano tawag dito? Settle. Na makipag-settle kay Bonita na baka gusto naman daw ni Bonita na pag-usapan. Pero ayun, syempre, hindi sila pumayag. So, iniisip ko yung reason kung bakit. Thinking na, di ba, sabi mo pareho, they're from the same island, magkakababayan sila. And then, itong si ate, siya yung nakaangat-angat kahit papano. Nakapangasawa ng Chinese businessman. And then, kinuha niya na katulong itong si Bonita. Iniisip ko kasi yung reason, bakit mo gagawin? Frustration, dito mo dinadala yung frustration mo. Galing saan, di ba? Naiinis ka ba kay Bonita na baka inggit siya sa akin, mainggit siya sa akin. Kasi nga, di ba, from magkababayan tayo, ako nakaangat. Tapos ikaw, baka gusto mo din somehow and ayoko yun. I don't know, obviously I'm making up stories dito. Iniisip ko lang kasi parang gano'ng kalaki yung galit mo to do something like this sa isang nagtatrabaho lang naman sa'yo, di ba, as kasambahay. Grabe, no? Siguro, kung wala talagang reason, baka ganun lang talaga ugali niya. Gusto lang talaga niya manakit. Which is, nangyayari. May mga taong ganun na lumalabas lang yung violent streak nila kapag they were presented with a victim na kakaya-kayanin nila. Parang normally, hindi nila magawa yun sa ibang tao, pero kapag nakahanap sila ng someone they see na mas mababa sa kanila, someone that they can control, manipulate, ganyan, doon lumalabas yung sama ng nila, ugali nila, which is parang pagka ganun, they don't even need a reason, magiging violente lang sila, which is nakakatakot. Parang, nako. Ang alala ko nga may mga anak to tong dalawang mag-asawa na. So hindi ko alam kung nasa na yung mga anak nila. Have they moved on from this or were they part nung time na yun? Were they aware na sa ginagawa ng mga parents nila? Ayun. So medyo nakakalungkot. Isa pa nakakalungkot ay kumikita si Bonita ng 70 pesos a day sa pagtatrabaho niya as a kasambahay. Ganun lang yung pinasweldo sa kanya, tapos ganun yung sinapit niya. And di ba mag-apply yung nangyayari, di ba gusto lang ma-improve yung buhay nila. Di naman sila nag-ask ng for luxury or what. Gusto lang nila ng
yung makasurvive ba? Kasi Mm. nga, hirap na nga yung buhay nila. Tapos, ganun pa yung Ganito pa yung mangyayari. Anyway, handa ka na ba sa second Ay, story? Ito i-add ko lang yeah. kasi naging Mm. magpakailanman story pala tong kay Bonita Ay, Baran. nakita ko nga si Barbie Si Forteza Barbie yung Fortesa gumanap. yung gumanap. Although, napanood mo ba? Ako di ko pinanood Hindi. eh. Pero kasi, not gonna say anything, pero minsan, kapag ganito ka-sensitive yung topic, tapos nire-enact, parang ayoko. Bakit Yun lang ayaw sasabihin mo? ko. Parang naiisip ko yung point of view ng victim, tapos may kita yung sarili. I see. Wala lang. Anyway. I Sabagay, suppose minsan kasi naman, natutulungan naman tinanong nila. sila. I suppose, tinanong sila. Minsan nga ini-interview pa sila kasi part sila ng production. Parang. Oo. Wala lang Baka kasi okay parang, lang. kung ako, hindi ako papayag. Sige. Sige. Cripsil, the Glenn story. Gaganyan sa magpakailan. Massacre. Yung wala na akong magagawa kasi that's na ako. Yun na lang. Pwede yun. Ayun. Sa next na tayo. So, ayun pala. Sana, Bonita, Baran, kung nasan ka man, sana you're doing so much better kesa nung time na yun. And sana you're on your way sa complete Full healing. recovery. Yeah. Next. Ito naman yung case ni Rhea and Angelina Tubia. So, itong dalawang mag-ina sila, si Rhea. Bali, anak si Rhea, nanay niya si Angelina. And pumunta sila sa veteran broadcaster na si Raffy Tulfo para humingi ng tulong. So, this is a Raffy Tulfo episode na nakita ko. And medyo sinummarize ko na lang, kinuha ko nila yung mga important details. Nireklamo nila yung kanilang employer na si Selma Trifona for allegedly abusing them. So, etong mag-ina na to na si Angelina and Rhea, taga Cebu sila, and kilala nila si Trifona as a family friend. Oh. Tung si Trifona, taga dito siya eh. Ay nalimutan kong saan. Anyway, tong si Trifona pumunta sa Cebu a few months prior at sinama niya yung dalawa pagbalik sa Manila after malaman niya na yung anak, si Rhea, has a medical condition. And nag-promise siya na ipapagamot niya si Rhea, I guess, in exchange for yung services nung mag-ina bilang katulong. Hindi ko na nakuha kung anong medical condition ni Rhea, pero yun yung pinangako niya dun sa mag-ina. Pero, sabi nung mag-ina, as soon as pagdating nila dun sa sa bahay ni Trifona, wala pang 1 month, in-stop na daw yung treatment na ginagawa sa kanya. At hindi naman siya gumaling. Yung treatment, by the way, is mga dahon-dahon daw na kung ano-ano yung mga pinaglalagay sa kanyang dahon-dahon. Nakita ko yung picture, yung anak to, di ba? Yun yung kailangan ng treatment. Kasi siya yung mata niya parang nakaganon. Parang nakapikit siya. So I think baka that's after doon, the abuse. Okay, after the abuse. Sige. Hindi ko sure kung yun yung ipapagamot sa kataga niya before. Pero, ayun nga. So, these two, nirecount nila na after ipatigil yung treatment ni Rhea, that's when Selma started na pagmamaltrato sa kanila. Paulit-ulit. And, tiniis na lang daw nila yung mga injuries na nila at yung mga sugat na sustain nila from Selma. So, one time, habang nilalagnat ng ilang araw itong si Rhea, pinipilit pa rin siya magtrabaho ni Trifona. That's when she was able to run away. Nakatakas siya. Pero sobrang dumi niya, ang dumi ng damit niya, parang siguro dugo-duguan siya. And nung nakatakas siya, at first wala pang naniwala daw sa kanya nung humingi siya ng tulong. Kasi nagmukha siyang street dweller nung time na nakatakas siya. Pero eventually merong nakinig at tinulungan sila at nakarating sila sa Tulfo at doon ni-reveal na tong si Selma Trifona, ginupit yung tenga niya, tinanggalan siya ng kuko, pinaghampas siya ng
pinaghampas siya ng arnis, binugbog siya, um, ginilitan siya ng leeg or sinaksak siya ng knife sa leeg, and sinunog lahat ng damit nila at other important documents nilang mag-ina. Ayun. What the fuck? Tapos sabi pa nila na even mga sariling pamangkin ni Selma, yung iba pang workers na nagtatrabaho sa kanya, ay ina-abuse din niya. Sabi nga nung nanay, sabi nung nanay, konting kamalian lang, galit na kaagad. Tapos kung hindi ka makasagot ng anong tanong niya, ayun, hinahampas ka. Kahit anong mahawakan niya, iahampas sa'yo. Kahit kutsilyo. So, Grabe. di nagharap sila, no? 'Di ba ganun naman yung format sa Tulfo, yung pagka may humihingi ng tulong, kokontakin ni Raffy Tulfo si yung kino-complaint and hihingan ng explanation, ano. So pinagharap sila, sabi ni Selma Trifona, the reason daw bakit may gasgas yung dalawang mag-ina, silang dalawa daw ang nag-aaway. Sila daw ang may gawa nun sa isa't isa. Pero walang naniwala. Even yung mga nanonood, mga netizens, as much as I hate the word, mga netizens. Mga netizen. Hindi naniwala mga netizens sa kanilang dalawa. Sorry, sa kay Selma Trifona. Mas naniwala sila dun sa mag-ina. Tapos, ayun na, siyempre kinukuyog na online itong si Selma. So, eventually, she apologized dun sa mag-ina. And I think, the apology came with pag-amin na talagang minaltrato niya nga sila. So, humingi rin siya ng patawad dun sa mga nephew niya. Pero yung mga biktima, they all refused to forgive her and decided na ituloy ang kaso. So, hindi ko na nakita ko ano yung outcome, pero as of the last update dun sa YouTube na yun, nakita ko, pa. medyo matagal na to pero sabi tutulungan daw sila ni Raffy Tulfo na masampahan ng kaso yung amo na yun, which I think is ginagawa naman din talaga yun ng program na nagsasampa rin sila ng kaso. Tutulungan nila magsampa ng kaso yung mga victim. Kasi parang gigil na gigil si Idol Raffy dito. Awa! Kasi pag nakita mo rin na maawa ka talaga dun sa mag-ina. Diba? Napanood mo din ba yung episode na to? Just some snippets. Kasi ang haba ilang parts. Okay. So nagtingin lang ako. Pero if you want, you can watch. Nasa YouTube ata yung buong episode nito. What's your reaction? Ito, sige, ayan, given minamaltrato niya yung mga kasambahay niya. Pero to think, pati mga pamangkin niya, own blood na. I mean, there's something really wrong dito sa babae dito, di ba? Na pati pamangkin mo, gagawan mo ng masama. Ano, nagtatrabaho ba sa kanya yung mga pamangkin niya? Or I guess. Nadalaw-dalaw lang. Hindi ko alam kung anong gigil, saan galing yung gigil ni ate para gawin to sa mga kasambahay. I don't know. Ayun nga, katulad din ng una, transferring ng frustration sa kanila. Galit siya somewhere and dito niya nabubuhos sa mga taong kaya niyang gawan ng ganito. Tingin ko, baka ganun. May nabasa ako na parang may comment dun si Raffy Tulfo na gusto daw niya check-in sa mental hospital tong si ate. So I guess she was displaying some erratic behavior na or ano lang yon, defense lang yon. Or nila. Or si Idol Raffy lang yun na nang-aasar. Di ko Okay, alam. nang-aasar lang. Pero sige. Di ko sure. Pero kasi medyo rin kasi yung babae. Bakit? Blonde. hindi naman kasalanan magpa-blonde ng hair, no? Hindi ko sinasabi. Hindi, pero ewan ko. Baka she's also suffering from whatever. Pero dapat alam pa rin niya yung tama at mali. My God. Nakagigil. Alam mo pa yung sad. Di ba? Yes, effective yung programa ni Raffy Tulfo. Pero minsan yun lang yung option. Parang ganun ka ineffective ang justice system sa atin na kailangan nating pumunta sa TV program. Oo. And
magkaroon ng trial by ano yan? Yung maraming by kakampi sa'yo. publicity? Oo, trial by publicity para lang magkaroon ng pag-usad yung kaso mo, makakuha ng attention. Otherwise, kahit nasa tama ka, hindi ka makakuha ng hustisya pag ikaw lang, di ba? Or Unless na aabutin ka ng mag-viral. ilang years. Di ba? And justice So, yun. delayed is justice denied. Denied. Correct. Yun. So, sana dumating yung time na hindi na, ayun nga yung sabi ni late Mike Enriquez. Remember nung nag-iimbestigador siya, ang format ng investigator before was sumbungan ng bayan. And he was being interviewed about it. Tapos sabi niya, as much as he's happy na the show was successful, sabi niya, sana dumating yung time na hindi na natin kailangan ng mga ganitong public service na shows because our justice system works. Handa ka na ba sa pangatlo? I think just enough time para tapusin yung episode. Ang pangatlo natin na story ay si LV Vergara. And ongoing case to, as in developing story siya. Nakita ko lang to last week and sabi ko, okay, isasama ko to and pwede kong gawin na yung episode. So, just a little background, si LV Vergara, she's 44 years old at namasukan siya na kasambahay sa mag-asawang Ruiz. May Z kasi kaya naunahan. Mag-asawang Ruiz mula 2020 hanggang 2023. Itong mag-asawang Ruiz, si anong pangalan nito? Si Pablo, also known as Jerry Ruiz, at si Franz, yung babae, ay taga-Occidental Mindoro at doon nila in-employ itong si LV Vergara as a household helper, and ang task niya was to magbantay ng family store. I think yun yung pinaka-main task niya. That's when nakaranas na siya ng physical at emotional na pang-aabuso mula dun sa mag-asawa, dahilan para yun nga mag-sustain siya ng napakaraming injuries. Iisa-isahin natin yan later. Nabunyag lang ito yung story tungkol dun sa pagmamaltrato kay LV dahil kumalat online last month yung mga pictures ni LV Vergara. Hindi ko na rin inaisip ilagay. So, maraming nakakita. And as you know, kapag ka nag-viral ka, nag-trending ka, that's the only way na people will care. Di ba? Ngayon, aminin na natin, ganun talaga sa online world ngayon. So, apart pa pala dun sa mag-asawa, inakusihan din yung anak nilang dalawa. Si Jerlene, 18 years old, at si Jerome, 16 years old, nakasama sa pagmamaltrato daw kay LV Vergara. So, ano ba yung mga natamo niyang torture mula dun sa kanilang dalawa? So, just a little history. Hinire siya noong 2017, but the maltreatment nag-start noong 2020 until 2023. Okay. So, may time na okay naman. Before. Pero dumating yung time na siguro na doon na naging physical. So, sabi ni LV, ito from her point of view, yung kanan ko sa ulo, inuntog nila ako sa CR, sa pader. Dumudugo po ang ulo ko pag ako ay inuuntog nila sa CR. Yung amo ko pong babae, pag mainit ang ulo, hinihila niya po ako. Minsan po, itong ulo ko sa kaliwa, inuuntog ako sa lababo, sinusuntok po ako. Minsan, tinatadyakan, hinahagis sa sahig sa kabinabato ng lamesa. Tinamaan nga po ako sa muka. Yung dalawang anak, hinahampas po ako ng hanger. Ano ba yan? Yun ang medyo, parang... Ilan taon yung anak? 18 and 16, netong 2023. So, kung 3 years nangyayari yun, at that time, they're 15 and 13. So, nakikita nilang ginagawa ng magulang nila. Allegedly pa lang pala. Sorry. So, hindi natin sure. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang kaso. So, yung tinamaan daw siya sa mukha nung lamesang hinagis sa kanya at yung mga dalawang anak, hinahampas daw siya ng hanger. Sinuntok daw siya sa tagiliran ng 16-year-old son. Pag nakasigaw ako, sinasaway ako, wag daw ako maingay. Hinahampas-hampas nila ako, wag daw akong sisigaw. Pag nagsasabi po na masakit, tuloy-tuloy nila akong sinasaktan. Tinanong siya ni sa ano to sa Senate hearing kasi to. Tinanong siya ni Senator Francis Tolentino kung gaano ka dalas yung pambubugbog sa kanya, and sabi niya hindi na daw niya maalala. Siguro sa sobrang dalas nga. Dami. Hindi lang niya siguro masabi everyday, baka meron naman days na hindi siya binugbog, pero
hindi niya na mabilang. Hindi niya na maalala. So, ayun nga. Ang mga pambubugbog daw nangyayari usually kapag kalasing yung asawa na lalaki. Yun ang Okay. binabanggit ni Nambubugbog din LV ba yung Vergara. lalaki? I guess, kasama silang lahat. Lahat sila ginagawa yun sa kanya. Ayun. From the injuries na sustain niya, she became partially blind after yung papabugbog naman sa kanya nung babae, si Franz Ruiz, by repeatedly punching, kicking, and beating her with various objects. Siguro madalas siyang tamaan sa mukha, sa mata, and yung pagka-blind niya naging gradual siguro. It's not like the first case with Bonita Bonita Baran. na sinadya siyang bulagin. Ito, si LV Vergara, she was accused of stealing 12,000 pesos cash at isang relo worth 15,000 pesos. Yun yung parang lumalabas na defense nung mag-asawa to to paint yung pagkataon nitong si LV Vergara na nagnanakaw daw siya sa kanila ng cash, 12K and 15K na relo. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada in an earlier statement na kahit na even if nagnakaw man siya, kung mapatunayan man, kailangan ma-sanction pa din itong mga ginawang pagmamaltrato sa kanya ng mga employers niya. Despite kung may ninakaw siya or wala. And pinagbibintangan din nila nung mag-asawa, si LV Vergara, na naglalagay daw siya ng pubic hair sa pagkain nila. I mean, who wouldn't? Charot. Hindi, I mean, kailan ba nangyari to? Hindi kasi sinasabi ba nila to kasi nga ginagawa ito ni LV dahil sa ginagawa sa kanya? Alam mo yung binubugbog siya eh. Di ba? Inuuntog siya sa pader kung ano na ginagawa, sinusuntok. Yun yung And gante niya. as gante, ito, gawin ko sa inyo. Diba? Feeling ko naman, baka nalagyan lang talaga ng natural na buhok. Nangyayari naman talaga yun. Pag nagluluto ka, nasasama naman. Nasasama naman. Bulbul. Anyway. So, sabi ni LV, pinili daw niya nung una na hindi manghingi ng tulong sa mga pulis kasi paulit-ulit daw itong si Franz, yung babae, na nagwa-warn sa kanya na meron silang kamag-anak na pulis sa Mamburao sa Mindoro. Itong pulis na tinuturo nito is itong policeman na to, siya yung tinuturong kamag-anak. Dininay naman niya na kamag-anak niya sila. Sabi niya hindi ko sila kamag-anak. So hindi ko alam kung may katotohanan yung pang sabi sa kanya na wag ka maggusto mo kasi may kamag-anak kami, or tinatakot lang din siya kaya ginagamit yung pangalan ng pulis na yun kunwari kamag-anak. Ito na kung paano siya nakatakas. Meron isa sila pang household help, si Hannah. Ang ginawa niya, one time naiwan yung laptop nung isa sa mga bata, and yun ang ginamit nila to send messages through Facebook. At na-send nila dun sa mga kamag-anak ni LV Vergara yung sitwasyon niya. Kaya yun ang yung isa sa mga siblings niya, yun ang nakahingi ng tulong, and sinundo nila siya sa Batangas. Kaya siya nakaalis dun sa sitwasyon niya na yun. So yung mga criminal charges na sinampa dun sa mag-asawa ay serious physical injuries, illegal detention, and violation of Republic Act 10361 or Batas Kasambahay. If you remember, na nanggaling sa case ni Bonita Baran. At final ito sa employers ni LV Vergara sa Batangas. On September 6, which was kailan lang to? Parang 2 weeks ago. Recently lang. Nagharap sila sa Senado sa hearing. Pinagharap si LV at yung mga abusers niya. And doon niya sila inakusahan ng years long na mistreatment sa kanya. 4 ang bit-bit na lawyers nung mag-asawa para humarap sa Senate hearing.
Yung mga doctors na nag-attend dun sa hearing, pinakita nila yung complete na medical tests which indicated signs of damage sa skull ni LV Vergara, Shit. dislocated nose bridge, sunken cheek, lumubog na yung cheeks niya, and severely damaged eyes which they can be said due to severe trauma. Siguro kung Shit. paulit-ulit kang mabablock, ayan, nga naman kasi napaka-sensitive ng mata. Tapos kung bubugbugin ka, na-black eye ka na ba? Hindi pa naman. Di pa. Oo. Hindi pa. Hindi pa. Yeah. That's the I can never operative can word. tell. Sabi ni so yung mag-asawa, they strongly denied ang pagmamaltrato nila kay LV. Ang sabi nila, ito yung kanilang Defense. defense. Hindi nila siya inabuso. Yung mga injuries daw niya, including her partial blindness, were either self-inflicted or ng cost ng away niya sa iba pa nilang household workers kasi apparently marami daw siyang nakakaaway na iba pang kasama nila sa bahay. Okay. Sabi pa nung babae, tamad po kasi si LV na maligo. Minsan inaabot siya ng 3 or 4 days bago maligo. Nakakamot po niya. At yun ang explanation nila kung bakit marami siyang pasa at gasgas at sugat. Kinakamot daw niya kasi tamad siyang maligo. Okay. Tapos kinlaim pa nila na yung isa pa nilang houseboy, ang pangalan ay JM, yun daw ang totoong nanakit kay LV Vergara kasi nahuli daw niya itong si LV na pumasok dun sa kwarto niya without permission. Sabi nga nung babae sa hearing, Ate LV, alam mo yan na pinakialaman mo ang gamit ni JM kaya sinaktan niya ang kaliwang mata mo. Totoo po, kasamahan niya yung sumuntok sa kanya kasi pinakialaman niya yung brief at iba pang gamit niya. Anong So, ini-imply ni ate? Na parang ini-imply niya na ikaw rin may kagagawan yung mga nangyari sa'yo kasi nagtaka lang ako na ba't brief? Brief. Na parang may gusto ba siya na, alam mo yun, may somehow attracted si Miss LV Vergara dun kay JM, ganun. Nagtaka lang ako na brief. Yan. Anyway. Or baka, I mean, if it's a defense tactic, parang it's part of smearing yung yung reputasyon image, ng biktima. Hindi natin alam. So, it's still ongoing. After the hearing, yung panel, pinadala na si LV sa UPPGH para sa isang check-up at isang operation with the hope na sana masave pa yung mata niya. Ito mga, just last September 12, like I said, developing story pa to, yung isang dating kasamahan ni LV sa trabaho, si alias Dodong, na tumatayong testigo sa pag-aabuso sa kanya ng mga employers. Last September 12, pinagtangkaan daw barilin si Dudong ng isang riding in tandem na may suot na bonnet. Ay, nako. So parang someone's trying to quiet him, to silence him pala. Ayun, sabi pa ni Dudong, bago pa yung incident na yon, a few nights prior, may mga nakikita na siyang umaligid sa bahay nila. And nagtatanong na daw sa mga residente kung saan siya nakatira. Hinahanap siya kumbaga. Shit. Pero despite that, handa pa rin tumistigo si Dodong para patotohanan yung mga bintang ni LV doon sa sa mga employers niya. Kaya yun, nalagay din ng buhay niya sa peligro. So, yan, abangan natin kung ano mangyayari sa story na to. Kung justice will prevail para sa mga biktima. Ayan. So that's the story of LV Vergara. I-add ko lang na nag-resign na yung lawyer ni LV Vergara. Ay, nag-resign. Recently. Yes. Parang kailan ba? September 15 nag-resign na. Kailan So, ba't kaya? Merong barilan ng witness na nangyayari, merong lawyer ng prosecution na nagre-resign. Hindi ko na alam kung anong power ang meron yung mag-asawa para ganito yung mangyari sa kaso ni LV Vergara. Or syempre, di-deny nila yung involvement doon. True naman, i-deny nila. Pero, kung nga talaga. ayun, nakakalungkot lang na nakakagalit kasi bakit ganito yung nangyayari? Hindi naman ikaw yung gumawa ng kasalanan, but parang
ikaw pa yung nadedehado. Kaya We've nga. seen this time and time again na ganito yung nangyayari. Parang, ang hirap. Tapos nasa Pilipinas ka pa. Ayoko na. Totoo nga. Di man sinasabi na mas okay sana kung sa abroad kami naltrato, no? Pero di ba, sarili Hindi mong naman. bansa, kababayan mo, magagawa yun sa'yo. Magkaka-hometown pa sila. Family friend pa yung isa. Parang bakit ganun? Na ang ilap ng justice dito sa Pilipinas, ang tagal, ang hirap, makamit, ang gastos. Kaya yung iba parang, hindi, sige, wag na lang. Or makipag-settle na lang tayo. Areglo Kaya na alam mo lang. yun, hindi natin rin masisisi yung ibang mga naging biktima ng iba't ibang mga kaso na makipag-settle na lang. Kasi nga, sa hirap din ng buhay, alam mo yun, gagastos ba tayo for something na, alam mo yun, hindi sure. It's a trial, di ba? Hindi naman natin sure na makukuha yung justice. Pero, dadaanan ba natin yung mahabang proseso, di ba, ng justice o magpabayad na lang tayo ngayon? Di ba? Maraming mga kaso ng ganyan, yung mga nasagasaan, ng SUV, mga ganyan, na nagpapabayad na lang and we can't help but feel, alam mo yun, malungkot for us kasi ganito yung nangyayari sa atin, kinakayan-kayanan tayo ng mga mayayaman. Totoo. Yun na nga lang tinutukan ng baril eh. Yung sa yung nag-trending last time. Ano yung cyclist? Nahanda ng, ang daming taong gustong tumulong sa kanya pero nangyari. Ayaw niya. Kasi police. Para sa kaligtasan ng pamilya na lang niya iniisip niya. Oo. Diba? Lala. Tapos, diba, ang hirap, alam mo, nalalaman ko to dahil sa mga office mates ko na, syempre, may mga pamilya, may anak. Ang hirap maghanap ng kasambahay na na yung napapagkakatiwalaan mo, magiging parte ng pamilya nyo, ganyan. Kasi, diba, hindi naman lahat, talagang maayos yung True naman din. So, parang for you, na magkaroon ka ng kasambahay na maayos tapos mamaltratuhin mo lang din. True naman din yung diba? na meron din naman kasi mga kasambahay na sila naman yung gumagawa ng masama. Magnanakaw, nambubugbog ng mga alaga, ganon. Given din naman yun. Pero, I don't know, hindi na naman reason yon para bawian mo sila at saktan ng ganito. I mean, meron naman din tayong proper channels para ireklamo sila, 'di ba? Ibabarangay natin. Yeah, siguro gawa rin tayo ng episode na ganun in memory of Yaya Percy. Ay, grabe. Mga kasambahay na may saltik. Ay, si Yaya Percy, siya yung yaya ko na ako naman yung binubugbog. Yeah. So, grabe. Parang nakwento ko na naman yata lahat the past sa buong 3 taon natin ng pagpo-podcast kung ano yung mga ginawa sa akin ni Yaya Percy. Baka may ma-recover ka na namang memory. Pag naalala ko. Ayan, salamat po. Ayan, thank you Glenn sa pagpe-present ng stories ng mga abused housemates and siguro final word natin for today na hindi answer yung pagmamaltrato sa ibang mga tao. Hindi natin dapat ilabas yung frustration natin sa mga tao nagtatrabaho lang naman. They're trying to make a living lang, 'di ba? Gumagawa sila ng mga gawaing bahay to ease the burden ng household chores nyo. Tapos parang hindi naman tama na ganito yung isukli natin sa kanila. Yes, agree. And ayun nga, mahirap na nga ang buhay, mahirap na yung pinanggalingan nila. Ano man naman yung bakit dagdagan pa natin yung paghihirap nila. Kung di nyo na gusto yung services nila, let them go. Diba? Yeah, maraming salamat, Glenn. If you have any additional information or dito tungkol sa kaso ng mga abused housemates or kung meron man kayong on your own na experiences, kayo ba in-abuse, let us know. Slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog.
podcast. Pwede nyo rin i-send via Gmail. Send it to creepsilog@gmail.com, or kung medyo sensitive or gusto nyo maging anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Creepsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, sa PayPal, at sa GCash. Patreon.com/Cripsilog. And yung GCash and PayPal ay nasa description ng show natin. You may also share the episode to your friends and family. Let them know how, ano ba? Abused. Cripsilog is. Abused? Grabe, di naman. Hindi naman. You might also want to check out Bunk. Creepsilog is part of Bunk Collective, and marami dyan mga shows, mga hosts, and meron kayong mga magustang podcast dyan. Hello sa ating mga bunk mates. What up? Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. Sa ating mga new listeners, pa-rate naman kami ng 5 stars. And follow nyo rin kami dito sa Spotify. So, Correct. ayun lang. See you on Thursday for a slide into our DMs episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers. Bye.